Ako si Daniel Reyes at maligayang pagdating sa ating paglalakbay sa pag-unawa sa ekonomiya ng mundo. At ngayon, bubuksan natin ang listahan sa sari-sari store ng pinakamalaking utangero sa mundo. Silipin natin kung paano naging mitsa ng krisis ang sobrang bilib sa utang. Paano nga ba ang isang kumpanyang dating poster boy ng pag-asenso sa China ay biglang naging parang bula? Paano nauwi ang pangarap na kondo sa isang bangungot na utang? Tao po, may nakatira ba rito? Wala. Ganito ang pakiramdam sa loob ng mga units nila. Parang pangako ng politiko maganda ang rendering pero sa loob, hollow blocks lang at hangin. Hindi lang ito maliit na pagkakamali. Tingnan nyo ang numbers. Libu-libong pamilya ang nag-down payment sa hangin. Isang higanting bula na sa sobrang laki, pati tayo sa Pilipinas ay dapat kabahan. Parang yung kakilala mong nag-all-in sa paggawa ng subdivision pero nakalimutang maghanap ng bibili. Sa dulo, yung mga multo na lang ang may unit. Brilliant business move, di ba? Isang napakalaking ghost town na monumento ng maling ambisyon. Kapag ang pinakamalaking ekonomiya sa rehiyon ay humatsing, tayo mga kapitbahay ang unang nilalagnat. Huwag nating isipin na porket nasa kabilang dagat sila, hindi naaabot dito ang amoy ng sunog na pera. Hindi lang ito problema ng China na pwedeng ignore. This is systemic risk, mga boss. Kapag ang liquidity ng mga higante ay natuyo, damay pati ang interest rates at supply chain dito sa Pilipinas, ang utang culture nila pwedeng maging bangungot natin. Kasi sa mundo ng high finance, kapag ang higante ang nadapa, hindi lang sahig ang nayayanig. Yung mga maliliit na gaya natin, tayo ang unang nadidikdik. Evergrande, ang higanting bumagsak, babala para sa buong Asya. Panahon na para tignan ang sarili nating mga listahan bago pa huli ang lahat. Akala ng lahat, ginto ang Evergrande. Pero yung kislap, pintura lang pala na madaling bakbakin at puno ng kalawang sa ilalim. Bago sila naging sakit sa ulo ng buong mundo, sila ang tinaguriang poster child ng tagumpay. Ang pinakamalaking developer sa China ang kumpanyang hindi raw pwedeng matumba. Si Hui Kayan, ang CEO, parang may magic wand. Isang snap lang ng daliri, may bagong syudad na agad na tumutubo. Parang naglalaro lang ng SimCity pero totoong semento ang gamit. Umabot ang market value nila sa mahigit 300 bilyong dolyar. Isipin nyo yun, mas malaki pa sa budget ng buong Pilipinas. Para sa ilang taon, mukhang solid, mukhang untouchable. Ang sarap ng sakay sa itaas, di ba? Lahat ng investors parang nasa roller coaster ng hype. Pero nakalimutan nila ang basic rule. Ang mabilis na pag-akyat, madalas na uuwi sa madugong pagbagsak. Alam nyo ba ang sikreto ng Evergrande? Simple lang, utang para lumago. Sa corporate world, over-leveraging ang tawag dyan. Pero sa kanto, ito yung kapit sa patalim na diskarte, mangungutang ka para pambayad sa utang mo kahapon habang nagpapagawa ka ng bagong bahay. Money in, money out pero walang natitira sa pitaka. Ganito ang laro. Unang step, they o umutang. Hihiram sila ng bilyon-bilyon sa mga bangko na parang walang bukas. Step 2, they o magtayo. Gagawa sila ng mga skyscraper na parang naglalaro lang ng Lego sa bilis maski wala pang nakatira. Sunod, ban magbenta. Ibebenta nila yung mga ghost condo sa mga investor na nag-aabang at huli, tara magbayad. Gagamitin yung benta para pambayad sa interest ng naunang utang. Isang walang katapusang cycle ng paikot-ikot na pera. Hataw ang cycle. Pabilis ng pabilis ang ikot. Ang problema, pag sobrang bilis ng ikot ng gulong pero wala ka namang reserbang langis o totoong assets, mag-iinit yan. Hanggang sa ang buong makina mag-apoy. Diyan papasok ang panganib. Pag umikot ito ng mabilis na walang preno, hindi na ito real estate development, isa na itong higanteng Ponzi-like scheme. Hinihintay na lang natin kung sino ang huling may iwan na may hawak ng nasusunog na listahan. Pero eto na ang plot twist. Habang ang lahat ay busy sa kakatayo ng tore, biglang namatay ang tugtog. Look at this number. $300 billion. 300 bilyong dolyar na utang. Isipin mo, ang listahan ni Hui Kayan sa sari-sari store ng mundo ay hindi lang isang notebook, isang buong bundok ito ng pakilista muna na unti-unting lumalamon sa kanya. Para ma-visualize nyo
Ang utang na ito ay mas malaki pa sa buong produksyon o GDP ng bansang Vietnam o Finland. Isang kumpanya lang yan ha, pero ang utang pang buong bansa na. Hindi lang ito barya-barya sa kanto. Ito ay halagang kayang bumura sa mapa ng ekonomiya ng maliliit na bansa. Pag tumumba ang higanting ito, ang yanig ay abot hanggang dito sa atin. Ito ang tinatawag nating hyper-financialization ng real estate. Hindi na bahay ang itinatayo nila, kundi mga gambling chips na gawa sa semento. At ang taya, ang kinabukasan ng buong Asya. Akala mo ba sapatos at buffet lang ang pwedeng ikaskas? Sa mundo ng Evergrande, pati buhangin, semento at bakal, idinaan sa credit card mentality. Kaskas dito, swipe doon para lang makabuo ng isang pangarap na kondo. Pero kahit ang pinakamakapal na card, may limit. Ubos ang credit, wasak ang plastika, mula sa rurok ng lifestyle goals, biglang bulusok sa bangin ng utang na walang bottom floor. Bakit umabot sa ganitong level ng kabaliwan? Hindi ito aksidente. Ito ay bunga ng isang napakadelikadong diskarte na ginagawa rin natin dito sa Pilipinas, ang tinatawag na aggressive expansion gamit ang pera ng ibang tao. At ang puso ng problemang ito, ang salitang madalas mong makita sa mga tarpaulin sa EDSA, pre-selling. Sa China, ito ang naging mitsa ng kanilang financial apocalypse. Sa madaling salita, binabayaran mo ang pangarap bago pa man may naitatanim na pundasyon. Pero tingnan nyo ng maigi ang kontrata, puno ng fine print na ang dulo ay laging talo ang investor. Isipin mo, si Mang Juan sa China pagod, pawisan at bit-bit ang lahat ng pinaghirapan niyang pera. Isang sako ng cash. Ibinigay ng buo para sa pangarap na sariling tahanan. Pero ang nakuha niya, kapalit ng milyones, hindi susi, hindi titulo, kundi drawing. Isang pirasong blueprint ng kondo na nasa ulap pa ang lokasyon. Welcome to the high-stakes world of pre-selling. Dito na pumasok ang magic ng Evergrande. Imbes na pambili ng semento at kabilya para itayo ang bahay ni Mang Juan, ang pera ay diretso sa bangko para pambayad sa luma nilang utang. Parang listahan sa sari-sari store na pinapatungan lang ng panibagong utang para hindi mahabol ng naniningil. Nilipat lang ang pera mula sa isang maliit na butas patungo sa isang napakalalim at madilim na bangin ng utang. Ang tawag ng mga Pinoy dito, tapal system. Pero sa scale ng Evergrande, ito ay isang nuclear bomb na naghihintay lang ng mitsa. Ito ang textbook definition ng liquidity mismatch. Ginamit ang cash ng mga tao para sa butas na hindi na kayang takpan. Ang tanong, ilang developers sa Pilipinas ang gumagawa na rin ito ngayon? Dito na pumasok ang buy and sell mentality. Nawala na yung essence ng bahay bilang silungan. Naging parang limited edition na sapatos na lang ang mga condo units binibili, hindi para tirhan, kundi para i-flip at ibenta sa mas mataas na presyo. Isang malaking laro ng pasaload ng titulo. Kilalanin nyo si Diskarte King. Akala niya genius siya dahil nakabili siya ng 10 kondo gamit ang other people's money. 0 down payment daw, pero ang totoo, utang sa Bangko A para pambayad sa Bangko B. Ang tawag dyan ay over-leveraging o sa madaling salita, naghahanap ng sakit ng ulo. Habang patuloy ang pag-ihip ng Evergrande sa apoy, lumobo ang isang higanting real estate bubble. Ang sarap tingnan habang lumalaki, di ba? Makintab, makulay, at mukhang matibay. Pero sa economics, ang bubble ay parang utang sa 2006 habang tumatagal, lalong nagiging delikado ang pagsabog. Dahil sa artipisyal na demanda to, ang presyo ng mga bahay lumipad na sa langit. Yung dating abot kaya ng isang simpleng empleyado, ngayon, kailangan mo na yata ng 3 lifetime para mabayaran. Hindi na real estate market to fantasy world na. At sino ang talo? Ang ordinaryong Juan. Nakatingala sa mga skyscraper na hindi niya kailanman matitirhan habang tumutulo ang luha. Ang pangarap na magkaroon ng sariling bubong, tuluyan ang naging bato. Ito ang masaklap na reality kapag ang housing ay naging laro ng mga elitista. Pero teka muna, hindi pwedeng habang buhay ay Diskarte King lang ang masusunod. Pumasok na ang principal sa eksena ang gobyerno ng China. Isipin niyo parang isang higanteng bakal na kamay na biglang bumaba para itigil ang gulo sa loob ng classroom. Ipinatupad nila ang tinatawag na 3 red lines. Hindi na ito biro.
Isang set ng mahihigpit na criteria para masiguradong hindi nalulubog sa utang ang mga dambuhalang developers na to. Parang sa video game, biglang may 3 pulang laser na humarang sa daanan ng ating Evergrande stickman. Kahit anong bilis mo kapag tinamaan ka ng laser na to, tigil ang ligaya. Ang simpleng logic, kung wala kang sapat na cash reserve o barya sa bulsa, bawal ka nang umutang sa bangko. Parang sa sari-sari store, pag puno na ang listahan mo at wala kang pambayad, wala nang dagdag utang na Lucky Me at Delata. Para sa marami, ito na ang naging matulis na pinang gobyerno para sadyang putukin ang lumulobong bubble. Mas mabuti na kasing sadyain ang putok ngayon kaysa hintayin pang sumabog ito ng kusa at idamay ang buong mundo. Boom! Ang 3 red lines ang nagsilbing karayom ng gobyerno. Tinusok ang dambuhalang speculative bubble na akala ng lahat ay invincible. Ang resulta? Isang malutong na pagsabog diretso sa mukha ng CEO. Panic mode na si Bossing. Para siyang tindera sa sari-sari store na wala nang makuhaan ng paninda dahil closed na ang lahat ng credit line niya. Para wala nang bagong utang, wala nang pampaikot, wala nang salvation from the banks. Yung dating Vaiksay Bantra cycle o ang utang build sell repeat, biglang nagkaleche-leche. Ang mga gear na dati ay madulas sa langis ng utang, ngayon ay kinalawang at nagkabasag-basag na. Total system failure, mga kabsat. Mabilis pa sa alas 5 na natuyo ang cash flow nila. Isipin mo yung swimming pool sa posh condo mo na biglang naglaho ang tubig at naging bitak-bitak na lupa. Ganyan kabilis sumingaw ang bilyon-bilyon nila. Ito ang tinatawag nating liquidity crunch. Sa mundo ng finance, kahit gaano ka pa kalaki sa papel, cash is king pa rin. Kapag tuyo ang pitaka, paralisado ang higante. Walang galaw, walang buhay, puro lang nganga. Isipin nyo ito, parang yung listahan mo sa sari-sari store na hindi lang balot-balot, kundi nobela na sa haba. Pero heto ang malupit, kahit yung interest na lang sana para pampalubag loob, hindi na maabutan ng Evergrande. Bilyon-bilyon ang utang, pero ang laman ng bulsa, alikabok na lang. TikTok, mega ka-investor, ang kalendaryo nila parang horror movie. Bawat araw na lumalampas ang due date, nagkukulay dugo ang petsa. Hindi na ito late payment lang, ito na ang tinatawag nating default. At sa mundo ng finance, default is the D word you never want to hear. Tingnan nyo ang stock price. Dati nasa cloud 9. Ngayon, humukay na ng sariling libingan sa ilalim ng lupa. Mabilis pa sa pag-collapse ng isang get-rich-quick scheme sa Facebook. Ang blue chip naging basurang papel na lang. Boom! Ang dambuhalang headquarters na simbolo sana ng China Dream, dinaganan ng katotohanan. Isang dambuhalang pulang araw ng pagkalugi ang tumapos sa pangarap. Kapag ang pundasyon mo ay purong utang, isang malakas na ihip lang, giba ang tore. At dito na nagsimula ang stampede. Ang tiwala, parang salamin pag nabasag, mahirap nang buuin. Libo-libong investors ang nagkukumahog na bawiin ang pera nila bago patuluyang maglaho ang lahat. Pero ang tanong, may natitira pa nga ba sa kaban? Dito na nagsimula ang sunog sa stock market. Para itong great sale sa mall, pero walang gustong bumili, lahat gustong mag-dump. Takbuhan ng mga investor na parang may bomb threat sa sinihan, benta dito, benta doon, kahit palugi na. Tandaan nyo to, sa mundo ng finance, ang tiwala ay mas mahal pa sa cash. Kapag nawala ang kumpiyansa, parang aling nena na biglang binura ang pangalan mo sa listahan ng sari-sari store, wala ng pautang, wala ng ikot. Dito na papasok ang kinatatakutang domino effect. Isang pitik lang sa unang bato, damay-damay na ang buong hanay. Ang problema ng isa ay magiging problema ng lahat, mula sa pinakamalaking investment firm hanggang sa pinakamaliit na subcontractor sa construction site. Evergrande ang unang bumigay, pero hindi siya pwedeng mamatay ng mag-isa. Ang bigat niya ay direktang tumama sa mga bangko. Isipin mo, yung depositong pinaghirapan ni Juan de la Cruz, ipinautang ng bangko sa higanteng ngayon ay bangkay na. Hawa-hawa na ito. At sino ang nasa dulo ng linya? Ang mga inosenteng pamilya na nag-down payment para sa pangarap na kondo. Sila ang huling domino na walang kalaban-labang na daganan. Ang nakuha nila, hindi unit kundi utang at isang tumpok ng semento na wala nang nagtatapos. At ang ika-4 na domino, hindi lang kumpanya ang bumagsak ang buong kalsada ng merkado,
ang gumuho sa ilalim natin. Isipin mo, yung listahan sa suki na inasahan mong babayaran, biglang naging abo. Sa finance, kapag ang anchor ay lumubog, lahat ng nakatali rito ay hihilahin pababa sa kailaliman. Sa China, ang mga construction site na dati ay 24,007 ang ingay ng martilyo at sigawan, biglang naging ghost town. Yung mga manggagawa, wala nang overtime thank you, nag-uwian na. Walang sahod, walang pangarap, tanging alikabok na lang ang naiwan sa mga bilyong-bilyong proyektong ito. Tingnan nyo ang mga higanting crane na yan, nakatingga na lang, parang mga kalansay ng bakal na unti-unting kinakain ng kalawang sa ilalim ng ulan. Isang nakakatakot na monumento para sa over-leveraging. Kapag ang utang ay lumagpas sa semento, ganito ang itsura ng pagkatalo. Pero ang pinakamasakit, hindi ang bakal o semento, kundi ang mga taong naiwan sa labas ng saradong pinto. Nagrally ang mga stickman investors na sumugal sa pre-selling dream ni Evergrande. Wala silang laban sa mga corporate lawyers na nagtatago sa loob. Ang sigaw nila, ibalik ang aming pinaghirapang pera. Pamilyar ba? Dahil sa Pilipinas, kapag nabura ang ipon ng isang pamilya dahil sa maling investment, ganyan din ang sakit. Ang pangarap mong kondo sa BGC o Makati pwedeng maging ganitong klaseng nightmare sa isang iglap. Imagine, yung pinagpaguran mong down payment para sa pangarap na kondo, naging pambili lang ng semento na ngayon inaamag na. Para ka nag-advance ng pambili sa sari-sari store pero biglang sinarado yung tindahan at tinakbo ang pera mo. Masakit, di ba? Hindi lang ito drawing, ito ang realidad ng libu-libong pamilyang Chino. Natuyuan ang gripo ng liquidity, no funds, no workers, no progress. Ang dating Great Wall ng real estate, naging Great Stall. Lahat ng construction sites, naging ghost towns dahil ang kumpanyang dapat nagpapatakbo rito, baon na sa utang na hindi na kayang bayaran ng kahit anong listahan. Tingnan niyo itong pie chart. Halos 30% ng buong ekonomiya o GDP ng China ay nakasandal sa real estate. Kapag ang isang ganyang kalaking slice ng pizza ay napanis, buong box na ang hindi pwedeng kainin. This isn't just a corporate problem, it's a structural nightmare. Ang makina ng China ay hindi na lang basta umuusok lumalagutok na ito. Kapag ang main engine ng world's factory ay bumagal, ramdam hanggang divisoria ang bawat ubo at palya nito. Hindi ito isolated incident. Ito ay breakdown ng isang over-leveraged machine. Ito ang tinatawag nating systemic shockwave. Kayang nitong magpabagsak kahit ng pinakamalaking bansa. Isang babala na kapag ang utang ang ginawa mong pundasyon ng paglago, isang malakas na yanig lang ang kailangan para maging abo ang lahat ng iyong pinangarap. Balik tayo sa sarili nating bakuran. Nakikita niyo ba itong mapa ng Pilipinas? Mukhang payapa, mukhang matatag, pero sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw ng ating mga CBD, may mga bitak na hindi nyo nakikita. Ngayon, itatanong nyo, Daniel, bakit kailangang manginig ang tuhod natin sa lindol na nangyayari sa Beijing? Akala nyo ba dagat lang ang namamagitan sa atin? Sa mundo ng finance, walang border-border. Pag bumahing ang higante sa kabilang panig, tayo ang sinisipon. May tatlong main reasons kung bakit ang Evergrande virus ay pwedeng maging pandemic sa ating ekonomiya. Ilatag natin ang resibo sa board para malinaw ang usapan. Una sa listahan, ang ating pambansang laro ang utang culture. Sa atin status symbol ang bagong kondo at kotse kahit lunod na sa amortisasyon. Gaya ng Evergrande, ang mga korporasyon natin ay nahihumaling sa leverage. Akala nila ang utang ay libreng pera hanggang sa dumating ang singilan. Pamilyar ba ito? Ang mga alamat na listahan sa sari-sari store, isang mahabang papel ng pakilista muna. Pag ang mga kapitbahay hindi nagbayad, tiklop si Aling Nena. Ngayon, i-multiply nyo yan sa bilyon-bilyong piso sa real estate sector. Isang malaking listahan na walang pambayad. Mga ka-investor, kahit sa maliit na negosyo, kapag ang puhunan mo ay puro listahan lang sa notebook at hiram na pera, bilang na ang mga araw mo. Ang utang ay parang anay unti-unting kinakain ng pundasyon. Hanggang sa isang araw, guguho na lang ang lahat ng walang babala. Ngayon, i-multiply mo yung notebook ng 1 bilyong beses. Yan ang tinatawag nating systemic corporate insolvency. Hindi lang ito tinda-tindahang nauubusan ng barya.
Ito ay mga higanteng kumpanyang sabay-sabay na nawawalan ng likidong pambayad sa mga bangko. Ikalawang panganib na dapat nating ikabahala, ang matinding ripple effect sa ASEAN. Akala nyo ba ligtas tayo dahil malayo ang Beijing? Sa ekonomiya, kapag ang China ay sinisipon, ang buong Timog Silangang Asya ay siguradong nilalagnat. Isipin nyo ang mga higanteng cargo ships na yan na nagpapabalik-balik sa ating mga pantalan. Sila ang dugo ng ating kalakalan. Pero ano ang mangyayari kapag ang kabilang dulo ng dagat ay biglang huminto sa pag-order? Nang bumagal ang makina ng China dahil sa Evergrande, biglang nag-freeze ang demand para sa mga raw materials ng ASEAN. Ang nickel natin, ang electronics, ang semento, wala ng buyer. Kapag walang bumibili, walang pumapasok na dolyar sa ating kaban. Isipin nyo to, isang Pinoy exporter ng bakal at semento, biglang kinansela ang order. Bakit? Kasi yung buyer niya sa China, hindi na makabayad. Kumpare, no more build, strictly no more utang muna, sabi ng stickman na buyer natin. Hindi lang yan. Ang Foreign Direct Investment o FDI mula sa China, parang gripo sa lababo na biglang sinara. Walang tumutulo. Ang mga karatig bansa natin, nagkakandara pa na kung saan kukuha ng pambutas sa kanilang budget deficits. Yung pipeline ng kapital na dating nagpapatakbo sa ating mga infrastructure projects, naputol. Ang gintong dapat sana'y dumadaloy sa ating ekonomiya, naging kalawang na lang dahil sa krisis ng Evergrande. Ito ang tinatawag nating macroeconomic contagion. Parang virus sa computer, isang glitch lang sa Beijing, damay pati ang laptop ng call center agent sa Taguig. Nakakatakot? Natural. Reality check to mga boss. Huwag nating kalimutan, ang mundo ay isang dambuhalang spiderweb ng utang at kalakalan. Kapag naputol ang isang hibla sa China, ang buong web ay yumayanig. At tayo ay nakadikit lang sa gilid, nagdarasal na huwag mahulog. Pag naputol ang isang makapal na hibla sa China, asahan mong mayayanig ang dulo ng sapot dito sa atin sa Pinas. It's basic physics, mga lodi. Hindi tayo isolated island sa mundo ng pera. Kapag bumahing ang giant, tayo ang sinisipon. At dito tayo pumasok sa ikatlo at pinaka-critical na part ng ating usapan, ang mismong kalagayan ng real estate market sa ating sariling bakuran, or as I call it, ang Grand Philippine Condo Sale. Tingnan niyo ang skyline ng BGC, Makati at Ortigas. Puro salamin, puro bakal, at tila walang katapusang pag-akyat sa langit. Napakagandang tingnan, di ba? Parang simbolo ng tagumpay. Pero bilang inyong resident analyst na sanay magbasa ng listahan sa sari-sari store, kailangan nating silipin ang nasa loob ng mga folder na to. Hindi sapat ang ganda ng lobby kung ang pundasyon ay gawa sa utang. Pansinin nyo, nagkaroon din tayo ng matinding condo boom nitong mga nakaraang taon. Halos bawat kanto may pre-selling at no down payment promos. Parang pamilyar, di ba? Ganyang-ganya ang script ni Evergrande bago ang plot twist. Ngayon, ang tanong na nagpapanerbyo sa mga may-ari ng kondo, may bubble din ba tayo dito sa Pilipinas? O talagang resilient lang tayo gaya ng sabi sa news? O baka naman delusional lang tayo? Punta ka lang sa mall, sasalubungin ka na ng mga ahente na parabang namimigay ng candy. Sir, zero down payment, low monthly, rental income guaranteed. Parang listahan lang sa sari-sari store, pero milyon ang nakataya sa bawat pirma. Sa likod ng mga luxury living flyers na yan ay ang mga OFW nating kayod marino at mga empleyadong nagtitiis sa instant noodles para lang mahulugan ang dream condo nila. Ang pangarap nila, ginagawang collateral ng mga dambuhalang kumpanya. Dito na tayo magkakaalaman. Ginagamit ng ilang lokal na developers ang pondo nyo mula sa pre-selling para pondohan ang susunod nilang proyekto. Parang paluwagan system basta may bagong pumapasok na pera tuloy ang ikot. Pero paano kung huminto ang music? May pagkakahawig ito sa business model ng Evergrande, yung over-leveraging o sobrang pag-asa sa utang at pre-selling. Kahit sabihin nating mas mahigpit ang ating BSP, hindi tayo immune. Kapag bumahin ng China, baka tayo ang lagnatin dito sa Metro Manila. Mabuti na lang hindi tayo basta-basta pinabayaan ng tadhana. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay may tinatawag na macroprudential measures. Isipin nyo na lang na ito yung bouncer sa bar na hindi basta-basta nagpapapasok ng mga lasing sa utang. Dahil sa mga regulasyong ito, may golden shield ang ating mga lokal na bangko.
Hindi sila basta-basta mahahawa sa virus ng Evergrande dahil nilimitahan ng BSP kung gaano kalaki ang pwede nilang ipautang sa real estate sector. Pero mga tol, wag tayong masyadong kampante. Ang pagkakaroon ng bouncer ay hindi garantiya na walang gulo sa loob. Kahit protektado ang mga bangko, nandyan pa rin ang panganib ng over-leveraging sa ating sariling bakuran. Isipin nyo to, isang malaking layoff sa BPO sector o biglang pagtamlay ng ekonomiya. Paano kung yung libu-libong buyers na kumuha ng no down payment condo ay biglang mawalan ng pambayad? Ang dream home nyo magiging nightmare debt sa isang iglap. Pag nangyari yan, magsisimula ang domino effect. Walang pambayad ang buyer, hindi makakolekta ang developer at ang mga suppliers na nag-deliver ng semento at bakal? Nga, isang malaking listahan sa sari-sari store na hindi na mababayaran. Kapag ang cash flow ng developer ay natuyo na parang lalamunan ng lasing sa umaga, biglang hinto ang ikot ng mundo. Parang sari-sari store na hindi na nire-restock dahil ang listahan ng utang ay mas mahaba pa sa pila sa MRT. Yung mga semento at bakal, magiging monumento na lang sila ng maling akala. Dito na papasok ang tunay na trahedya. Ang ating mga bagong bayani, mga OFW na nagpapakapagod sa abroad, tinitiis. Ang homesickness at lamig ay biglang magigising na. Ang pinag-ipunan nilang condo unit ay naging bula na lang. Dugo at pawis ang puhunan. Pero thank you na lang ang sukli. Imaginein mo si kabayan, nakatayo sa harap ng tumpok ng kinalawang na rebar at stagnant na tubig. Hawak-hawak ang kontrata na akala niya ay pasaporte sa marangyang buhay, pero sa totoo lang, mas may silbi pa ang resibo ng grocery kaysa sa papel na ito ngayon. Ito ang asimetrikong panganib ng malawakang over-speculation. Akala ng marami, real estate is always a safe bet. Pero kapag ang market ay hindi na driven by need kundi by greed, ang pagbagsak ay hindi lang isang adjustment, ito ay isang financial wipeout. Tingnan nyo ang data. Mas marami ng units ang binibili para lang maging Airbnb o investment kaysa sa aktual na tirahan. Kapag nawalan ng renters at bumagsak ang presyo, walang sasalo sa inyo. Hindi ito passive income. Ito ay active disaster waiting to happen. Isipin mo to, biglang nawalan ng tenant ang investment mo. Walang nagre-rent pero ang monthly amortization mo sa bangko hindi tumitigil. Kapag walang demand, ang presyo ng real estate parang presyo ng kamatis sa gitna ng bagyo biglang bulusok pababa. Tingnan niyo itong chart. Kapag mas mataas pa ang binabayad mo sa loan kaysa sa kinikita mo sa upa, negative carry na iyan. Sa Tagalog, pinapatay mo ang sarili mo para sa isang pader na hindi mo naman mapakinabangan. Pulang-pula ang dashboard natin mga boss. Dito na papasok ang panic. Ang mga investors kuno, nagkukumahog ng ibenta ang units nila para lang makawala sa utang sa bangko. Pero sino ang bibili kung lahat kayo ay nagbebenta? Iyan ang liquidity trap na paboritong kinalulubugan ng mga nagpapadala sa hype. Ito mismo ang nagpatumba sa Evergrande sa China. Akala nila hindi titigil ang pag-akyat ng presyo. Akala nila laging may mauutong bibili. Pero nung sumabog ang bubble, $1 trillion na utang ang naging abo. Ang Pilipinas, tila sumusunod sa parehong yapak. Same script, different actors. Ang tanong na lang ngayon ay hindi kung mangyayari, kundi kailan tayo gigising sa bangungot na ito. Good luck sa listahan nyo sa sari-sari store ng Tadhana. Para sa mga hindi pa nakakaget sa Excel sheets ko, back to basics muna tayo. Ipapaliwanag ko ito sa inyo na parang nasa grade 1 tayo, pero may kasamang kaunting existential dread at pait ng katotohanan. Isipin nyo ang Evergrande hindi bilang isang dambuhalang Chinese firm, kundi bilang yung sikat na developer sa kanto nyo na mahilig gumamit ng mga artistang hindi naman talaga tumitira sa kondo sa kanilang mga billboard. Nagbenta sila ng 1,000 units. Units ang tawag nila pero sa totoo lang, wala pang semento rito. Drawing pa lang ito sa makintab na brochure at 3D render na punong-puno ng peking halaman. Kumolekta sila ng bilyon-bilyong piso bilang down payment mula sa 1,000 pamilyang nangarap ng investment at passive income. Ang nakuha lang nila, 1 pirasong resibo at lifetime commitment sa bank loan. Sinimulan ng pagtatayo, may mga poste na, pero nang kalahati pa lang ang natatapos, bigla silang nag-shrug. Oops, sorry, ubos na ang pera. Yun ang magic ng liquidity crunch. Mga kautang ang pangarap mo, naging ghost building na. Bakit naubos ang pera? Simple lang, ang down payment ng mga bagong pamilya hindi ipinambili ng semento o bakal.
Ipinambayad yon sa mga luma nilang utang sa bangko para lang hindi sila ma-foreclose. Parang nag-loan ka sa SSS para lang pambayad sa utang mo sa Bombay. Paikot-ikot lang ang pera hanggang sa mabutas ang bulsa. Ngayon, ang ending, meron tayong 500 pamilya na ang tanging hawak ay resibo ng pangarap. Walang bahay, simot ang ipon, at asahan mo na sa ganitong sistema, ang refund ay parang multo. Naririnig mo pero hindi mo nakikita. At ang kumpanya, sa halip na mag-overtime para ayusin ang gulo, diresto sila sa korte para mag-file ng bankruptcy. Parang nag-post lang ng "it's complicated" sa Facebook. Naghugas kamay na sila sa lahat ng responsibilidad habang ang mga buyer naiwan sa ere. Habang nagliliyab ang building ng mga pangarap nyo, tignan nyo ang CEO. Busog na busog sa bonuses, tumalunsuot ang kanyang golden parachute. Habang lugmok ang lahat, siya chill lang nalilipad patungo sa kanyang mansion sa ibang bansa. Sa ibaba, ang mga pamilyang ninakawan ng kinabukasan ay naiwang sumisigaw sa galit. Isang babala ito. Sa laro ng mga higante, ang maliliit na tao ang laging unang nadudurog. At sa Pilipinas, hindi tayo immune sa ganitong klaseng script. Ito ang madilim na katotohanan ng unregulated capitalist expansion. Hindi ito laro ng monopoly kung saan pwede ka lang kumuha ng chance card para makatakas. Dito, kapag naubos ang pera, ang mga maliliit na tao ang unang nalulunod. Sa totoo lang, ang labis na mabilis na pagunlad ay kadalasang isang malaking ilusyon lang kung ang pundasyon nito ay puro utang, parang condo tower, na itinayo sa ibabaw ng kumunoy. Maganda tignan sa brochure, pero unti-unti nang lumulubog sa totoong buhay. Isang ihip lang ng hangin ng krisis at ang pangarap mong luxury unit biglang maglalaho na parang bula o mas malala. Magiging alikabok sa iyong mga kamay bago mo pa makuha ang susi. Ang utang, sa madaling salita, ay parang isang double-edged sword sa ating ekonomiya. It is a powerful tool for building empires, pero kapag hindi mo na kontrolado ang swing, ikaw rin ang unang mahihiwa. Sa isang talim, nakaukit ang growth ang kislap ng mga bagong investment at infrastructure. Pero sa kabilang panig, collapse. At sa Pilipinas, masyado tayong nahuhumaling sa kintab ng pagunlad. Nakakalimutan nating napakatalas din ng kabilang dulo. Sa mundo ng finance, ang leverage o utang ay parang matalim na kampilan. Kapag ginamit ng tama at may disiplina, nakakagawa at nakakabuo ito ng mga matatag na imperyo, parang mga higanteng kondo na nakikita nyo sa BGC na tila abot langit ang tagumpay. Pero kapag nasobrahan at inabuso, ang espadang ito mismo ang papatay sa imperyo mula sa loob. Biglang mawawala ang cash flow at yung dating listahan sa sari-sari store na akala mo ay biro lang, magiging mitya na ng iyong pagbagsak. Huwag tayo magbulag-bulagan sa kislap ng mga pre-selling ads. Tandaan, ang isang malawakang krisis ay madalas nagsisimula sa isang nag-iisang kumpanya lamang na hindi na kayang magbayad ng utang. Isipin nyo ang contagion effect na parang ganito, isang maling galaw, isang default sa bayad at magsisimula na ang reaksyon. Unti-unting kumalat ang lason hanggang sa umitim at maging nakamamatay ang buong nilalaman ng baso. Yan ang systemic risk, ang sakit ng isa ay lagnat ng buong ekonomiya. Tingnan nyo mga to. Dati ito ang pangarap ng mga libu-libong pamilya na nag-ipon ng pawis at dugo. Pero ngayon, mas marami pang damo at baging kaysa tao. Ang ipunangakong golden age ng real estate sa China, naging ghost town na lang na pinamumugaran ng mga ligaw na halaman. Sa totoo lang, ang mga higanting gusali ng Evergrande ay hindi lang basta simento at bakal. Sila ay naging mga malungkot na monumento ng walang hanggang kasakiman ng tao. Pinilit nilang abutin ang langit gamit ang perang inutang lang din isang dambuhalang pyramid scheme na may magarbong lobby. Bilang mga ordinaryong Pilipino, hindi tayo pwedeng maging kampante. Hindi sapat yung bahala na o yung basta sumunod sa uso dahil lang nakita sa Facebook ad. Dapat tayong maging matalino at mapanuri sa bawat investment na papasukan natin. Ang perang pinaghirapan, huwag itapon sa barya-baryang pangako. Bago ka maglabas ng hard-earned money, laging alamin at suriin ng maigi ang financial health ng developer. Huwag basta-basta kumagat sa pre-selling na ari-arian dahil lang sa mababang monthly. Itanong mo, kaya ba nilang tapusin ito o magiging ghost condo lang din ito sa gitna ng Manila?
Huwag kayong magpadala sa matatamis at mabubulaklak na salita ng mga ahente na ang tanging habol ay makuha ang komisyon nila. Sa mundo ng finance, cash is king pero due diligence ang tanging proteksyon nyo. Huwag maging biktima ng susunod na bubble na puputok. Yung real estate agent mong bestie, kung ituring ka habang wala pang down payment pero pagkapirma mo sa pre-selling, biglang humahaba ang pangil. Uhaw sa komisyon, deadma na kumbaon sa utang ang developer. Nanawagan din tayo sa ating gobyerno, galaw-galaw naman sa regulation. Huwag nating hintayin na ang bawat listahan sa tubig ng mga dambuhalang developers ay maging isang systemic contagion sa ating ekonomiya. Kailangan natin ng matatag na regulasyon para hindi tayo matulad sa bangungot ng China. Ang pangarap mong kondo, baka maging ghost tower lang kung hindi natin babantayan ang liquidity ng mga kumpanyang ito. Sa mundong ito, walang free lunch. Ang sobrang daling utang, laging may mabigat na kapalit. Bago ka pumirma, siguraduhin mong hindi ka lang bumibili ng guhit sa hangin. Tandaan, ang bubble, gaano man kalaki, ay laging pumuputok. Huwag kang maging huling taong may hawak ng karayom. Matuto tayo sa Evergrande. Hindi ito kwentong kutsero o pananakot lang, mga kabayan. Ito ay babalang nakasulat na sa pader gamit ang pulang tinta ng pagkalugi. Ang Evergrande ay hindi lang isang kumpanya sa China. Ito ay salamin ng ating sariling pagnanasa na magmukhang big time gamit ang perang hiram sa hinaharap. Huwag nating hintayin na ang listahan sa sari-sari store ay maging listahan ng mga bangkaruteng pamilya. Kapag ang pundasyon ng isang ekonomiya ay nakatayo lamang sa utang, sapat na ang isang mahinang ihip ng hangin para gumuho ang lahat ng inakala nating matatag. Ang kinang ng mga pre-selling na yan, baka gawa lang sa plastik na baraha. Bago tayo pumirma, siguraduhin nating hindi tayo ang susunod na guguho. Tandaan nyo to, kahit gaano pa kataas, kagarbo o katatag tingnan ng gusali sa labas, kung ang pundasyon nito ay puro listahan sa sari-sari store na ginawang corporate bonds. Isang mahinang ihip lang ng krisis, isang interest rate hike dito, isang liquidity crunch doon at ang mga credit cards na yan ay magsisimulang manginig dahil sa mundo ng finance. Ang utang ay hindi tunay na yaman at kapag wala nang gustong magpahiram para pambayad sa luma mong utang, sa huli siguradong pwede itong bumagsak. Yan ang tunog ng realidad na naniningil na. Huwag magpaloko sa kinang ng mga condo showroom.